Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, papasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ako po ay dating Katoliko. Ako po ay naguguluhan at ako po ay nagsusuri. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay pong tinayo ng Diyos. Ay, pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nun sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Eh kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo ho, sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha. Ang lahat ng sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Bigyan kayo halimbawa. Halimbawa, asawa ni Pedro. Hindi ba nakadikit lagi yung pangalan ni Pedro? Pag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro. Kalabaw ni Pedro. Bahay ni Pedro. Anak ni Pedro. Bakit? Kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag-aari ni Pedro, tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. At, halimbawa, yung kalabaw niya, kanya talaga ang nakahero, Pedro. Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesyang nasa Biblia, 2 Korinto 1:1, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo na ating kapatid. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Ayun. Ayun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesyang nasa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi El Shaddai. Iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Hindi rin Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala po sa Biblia yan. O huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Mahigit pong 300 ng Katoliko rito ngayong gabi. Babasahin ko ang Aklat Katoliko. Ang sabi, yan daw pangalang Iglesia Katolika, noon lang 1870 yan nag-umpisa. Hindi kay Kristo nang galing yan. Pakinggan nyo sa Catholic Discourses on the Apostles' Creed. By Reverend Clement H. Kroc sa page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo? The bishops assembled decided upon this official name. What is the official name? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Kailan ho nilagay yung pangalan na yon? Noong 1870. 1870. 100 taon pa lang mahigit po yung pangalan na yan. Kaya hindi yan ang pangalan ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman 12 beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia.
Yan po sagot niyan, kapatid. Kasi po, meron pa rin akong pangalawang katanungan. Nakitayin ko na po na rin katabi ko yung pong si Kristo, kung anong kalagayan. Mangyari po, kaya ko po kasi tatanong ito dahil na yun nga pong mga katulad nga ni Iglesia ni Cristo. Kaya ko po naitanong ito dahil na kung ako pinapitan uli, sasabihin ko ang tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos. Kasi ganito, parang ganito po, kapatid. Halimbawa, pupunta ka sa Kabanatuan, nasa Maynila ka. Ang una mong tinitignan sa bus, yung signboard. Di ba? Kabanatuan. Hindi naman basta bus, kahit ano, basta bus, sakay ka. Air condition nga yung bus mo, punta pala ng Bicol. Saan ka makakarating? Di sa Bicol, hindi sa Kabanatuan. Kaya titignan mo po signboard. Ang isa sa pinakamagandang pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba, ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139:20 ng awit. Basa. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Minsan, may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat, hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po, pangalan. Susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung halimbawa, pangalan nga, iglesia nga ng Diyos, doktrina naman ng demonyo nasa loob, katakot-takot na lukuhan, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pakatapos, yung aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Saan ho makikilala? Hindi sa kapilya. Hindi sa dain ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos babasahin kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Meron nun nagtuturo, kagaya ni Kibuloy. Pabasa mo sa Biblia, wala. Biro mo, pinalitan na raw ang anak, siya raw ang bagong anak. At ang bagong Jerusalem daw, ang Davao. Bago natin pakita, basahin muna natin yung 21:1 hanggang 2 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko isang bagong langit, sabi ni San Juan, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Saan daw manggagaling yung bagong Jerusalem? Mananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Itong kadali-dali ngayon ni Kibuloy, ang bagong Jerusalem daw Davao. Yung bagong Jerusalem sa Biblia, mananaog yun mula sa langit buhat sa Diyos. Ito naman Davao, hindi naman mananaog at nandito na nga yung nakita ni San Juan na bagong Jerusalem, mananaog galing sa Diyos. Ito naman, ang Davao City raw, ang bagong Jerusalem. Ayan. This is the New Jerusalem. Ang New Jerusalem pala simento't kahoy alin daw yung New Jerusalem na yan? Asan daw yan? Lagay natin. It is the kingdom of God with the Spirit that says, not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His New Jerusalem. Tamo? Sabi ni Kibuloy, pinili niya ang Davao City para maging bagong Jerusalem. Sabi ni Kibuloy yan. Ang sabi naman ni San Juan na apostol, nakita ko ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Davao ba yun? Kaya, madali namang makita kung niloloko ka ng pastor kung hindi. Basahin sa Biblia. 7:17, balik sa screen. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Turo, aral, hindi kapilya, hindi dami ng miyembro, hindi Amerikana, hindi nag-aral na ministro. Kung nag-aral, totoo na, hindi po totoo yun. Makikilala sa turo, yung aral ang batayan.
Hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili? Yan. Yan po ang unang-una sa lahat, yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yan, kapatid. Okay na po? Maraming salamat po. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Galing po ako sa isang gawain sa The Kingdom of Jesus Christ. Binigay ko po naman po yung bahagi ko sa gawain. Nakasulat po sa Malakay 3:10, ibigay mo po ang ika-10 bahagi. Nung pong umuwi na po ako, na-aksidente po ako. Ang tanong ko po, Brad Eli, naayon po ba sa Biblia ang ika-10 bahagi ng pag-aabuloy? Alam nyo, yung ika-10 bahagi ng pagbibigay, hindi po batas yan sa ating panahon. Batas yan sa mga Israelita, sa sacerdotes, Levitas. Pakinggan nyo sa screen, kayo mismo ang bumasa, 7:5 ng Ebreo. Ang sabi po riyan, at katotohanan ang sa mga anak ni Levi, na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan, ayon sa kautusan, sa makatwidbagay sa kanilang mga kapatid. Tanyo? Baga ng mga ito galing sa balakang ni Abraham, ang sabi diyan. Yan pong talata, sabi, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Yung mga saserdotes, Levitas, may katungkulang kumuha o may utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan. Saan pong kukuha? Sa mga kapatid nila sa bayang Israel. Kukuha sila ng ika-10 bahagi. Yung pagkuha nila, utos yun. Yun naman, pagbibigay ng Israelita, utos din sa kanila yon. Puntahan naman natin ang 3 ng Malakias. Yung kumukuha, may utos siyang kumuha. Yung nagbibigay, may utos namang magbigay sila ng ika-10. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig. Ayan, ang inuutusan po dyan ang bayang Israel. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko, Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. ang inutusan po Israelita, magbigay ika-10 bahagi. Ang inutusan naman kumuha, mga saserdotes, Levitas, kukuha. May utos din sa kanila. So magkasuwato, may inuutosang kumuha, may inuutosang magbigay. Sa panahong Kristiyano, ano naman ang utos na pagbibigay? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi ika po. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya po yung puso mo. Ikaw na nagbibigay ang magpapasya. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan ang utos sa Kristiyano. Yung utos sa mga saserdotes, Levitas, ika-10 bahagi kukunin, utos naman sa Israel, magbibigay ng ika-10 bahagi. Pero sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Wala pong ikapuryan. Maaaring yan maaaring mababa ng kaunti sa ikapo, maaari namang mataas ng kaunti sa ikapo, kasi ikaw ang magpapasya. Kung ipinasya mo, ibigay mo ika-50, ikaw ang bahala. Kung gusto mo namang ibigay 7 lang o 5 lang, ikaw pa rin ang bahala. Kasi ganun ang batas ng Kristyanismo. Yung pong utos ng pagbibigay ikapo, ilagay nga uli natin yung 7:5 ng Ebreo. At katotohanan ng mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, mayroong utos na kumuha ng ika-10 bahagi sa bayan. Yung saserdotes, Levitas na yan, pinalitan na po yan pagdating ni Kristo 7:5 yan, 12 natin ilagay, 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. nung palitan na yung pagkasaserdote ng mga saserdotes, Levitas, kailangan palitan din naman ang kautusan. Kaya nga kung mapapansin nyo sa Biblia, 2 tipan, lumang tipan, bagong tipan. 8:13 ng Ebreo. Basa.
Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayun, nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya na yung una. Kaya kasama po sa lumang tipan yung pagbibigay ng ikapo. Sa panahon natin, di batas yun. At saka sa inyo, kapatid, huwag kayong magagalit. Alam niyo kung bakit? Napakinggan ko siya nung isang araw. Ba't pa raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo? Eh, nandito na raw siya. Siya raw ang anak. Tanyo? At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Yan, ang sabi sa kanilang official website. The official turnover of power from the Father to His Son. About 2 weeks earlier, Pastor Apollo received a revelation from the Father that all power in heaven and in earth and the riches, wealth, prestige, and authority will be handed over to him as the Son. Tamo? Lahat daw ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, lahat ng kayamanan, prestige, karangalan, kahalagahan, bibigay na raw sa kanya ng Ama noong April 25, 2004. Siya raw, at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pakilagay yun. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin, while the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race. The Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ang tagapagligtas ng mundo. Mo yan, kapatid. Kaya yung aksidente nyo, huwag kayong magdamdam. Na-aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na-aksidente para magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Biro mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Eh si Kristo po ang tagapagligtas eh. Yung ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 Gs ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Biro mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi napapalitan po yan. Aba, siya na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa kanya ng Ama. Merong ganun eh. Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Biro mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Eh, binigay na pala sa kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ha? Ayun o. The formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Tanyo? O dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon lamang? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Bakit yun po bang mga bad spirit na nagpapakita tulad ng mga multo? Totoo po ba iyon? At bakit po sila nagpaparamdam sa mga tao? Alam niyo po yung mga masasamang espiritu or bad spirits, totoo pong meron yan. Ang tawag dyan, espiritu ng mga demonyo.
Basahin natin yung Apokalipsis. Ito po sinasabi sa Apokalipsis sa Kapitulo 16 at ang talata po ay 13. Ganito po ang ating mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda. Ayun. Tawag po dyan, espiritu ng mga demonyo. Na po. Iyan po'y nakapag-aanyo ng kung anumang anyo eh. Gaya nyo, anyong palakayan, Brother Willie. No? Opo. Kaya iyan po ay, kung espiritu yan, nakakapag-anyo yan ng kung ano-anong anyo. Pero hindi totoong ganun yun. Kagaya ng sinasabi nila, duwende. Hindi totoong may duwende. Masasamang espiritu yan, nagpaparamdam sa tao para ang tao takutin, iligaw sa pagkakilala sa Diyos. Wala po namang trabaho ang demonyo kundi tayo ay pasamain, iligaw ang pananampalataya, matakot ka, mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Yun ang layunin lang naman po ng demonyo eh. Kaya, ang masasabi ko, ang trabaho ng masasamang espiritu, gaya ng espiritu ng mga demonyo, yan po ay upang ang tao ay matakot sa maling pagkatakot. Alam mo, Brother Willie, masama kasi yung basta tayo natatakot eh, no? Opo. Bawal yun eh. Sa Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang sulat po ng Apostol Pedro dito po sa 3:14 ng unang Pedro. Tatapwat, kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ayun, maliwanag yun ha. Huwag kayo ay kang matatakot sa kanilang pantakot o huwag kayong mga gulo. Meron talagang pantakot ang masasamang elemento sa... Alam mo po kapatid, hindi lang naman dito sa mundo may masasamang elemento. Pati dyan sa mga dakong kaitaasan, may masasamang espiritu dyan. Pakinggan mo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi lang pala dito sa mundo mayroong masasamang espiritu, kapatid na Willie. Nga po. Pati sa dakong kaitaasan, ano? Yung mga masasamang espiritu riyan. Kaya, hindi ka takataka, kapatid, ano, na makakaramdam ka talaga. Kung minsan nangingilabot ka, kung minsan ikaw ay... Yung bang parang tumatayo ka ang balahibo ko, sabi nga, lumalaki ulo ko. Meron talagang masasamang espiritu. Ang layo niyan, takutin tayo, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos para iligaw tayo ng mga masasamang espiritu na yan. Mandaraya yung masasamang espiritu. Pero alam mo, may isa tayong mapanghahawakan para wag tayong galawin yan eh, kapatid na Willie eh. Ano po yung Brother Eli? Yung sinasabi sa unang Juan, pakinggan nyo sa 5 at 18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayon, maliwanag yun na pagka ikaw ay anak ng Diyos at nag-iingat ka, hindi ka gumagawa ng mga mali sa paningin ng Diyos. Hindi mo sinasadya yung masasamang kasalanan ginagawa ng masasamang tao. Sabi ng Biblia, hindi ka gagalawin ng masama. The wicked ones toucheth him not. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself. And that the wicked one toucheth him not. Hindi gagalawin ng masama. Alam mo kapatid, meron akong ikukwento sa iyo, no? Merong isang tao na galit sa akin dahil yung kanyang paniniwala
ay tinatamaan ko sa pangangaral ko nung salitang nasa Biblia, tinatamaan yung kanyang maling paniniwala. Nagalit sa akin yun, kapatid na Josel. Ano po ang nangyari? Ang ginawa niya nung nasa TV, kinukulam niya ako. Opo. Tinatawagan niya raw yung mga espiritong kakilala niya para tulungan siyang kulamin ako. Matagal-tagal din, hindi niya ako nakulam, no? Bandang huli, pumunta na siya rito sa Pampanga. Umupo nga siya doon sa may harap para makulam niya ako, kapatid na Josel. Opo. O de kanya, nag-oorasyon siya, tinitignan niya ako. Ngayon, kaya lang daw, pag nagkakatama yung mata namin, napapaigtad siya. Yun. Ngayon, hanggang tumagal, hanggang 6 na taon, hindi niya ako makulam-kulam, sumuko siya, Brother Joe. Nagtapat siya sa gitna ng kapatiran, kaya siya aanid dahil hindi tumalab yung kulam niya sa akin. Ako naman kasi sumasampalataya dyan sa sinabi niya, San Juan, na ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun. Alam mo, miski na ikaw ay ipanalangin pa ng mga taong masasama o tumawag pa sila ng masasamang espiritu, pagka ikaw ay ang tiwala mo'y nasa Panginoon, hindi ka naman pababayaan ng Diyos di ba? Hindi ka pwedeng magalaw ng masama. Yung ginawa ni Kibuloy sa akin, na wari isinumpa ako ni Kibuloy, di ba? Opo. Sinabi niya na 6 na buwan na lang daw, mamamatay na ako. Tinakot niya pa yung mga miyembro natin na pag hindi aalis dito sa dating daan, pati sila rin madadamay sa akin. Yung mangyayari sa akin, mangyayari rin sa kanila. Opo. O yun, napatunayan lang na yung Diyos na ating kinikilala ay makapangyarihan sa lahat kesa sa Diyos ni Kibuloy. No, tama po. Kasi kung yung Diyos niya ang totoong Diyos na makapangyarihan, magkakatotoo yung kanyang sinabi. Pero ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng Israel, yun ang aking ipinangangaral na Diyos na lumikha ng langit at lupa, siyang Ama at nagsugo sa ating Panginoong Kristo, yun ang tunay na Diyos. Pag yun ang kakampi mo sa buhay, kahit sino pa, hindi ka pwedeng galawin ng masama. The wicked one toucheth him not, ang sabi ng kasulatan. Kaya huwag kang matatakot. Ang gusto ng masasamang espiritu ay takutin tayo, mga kapatid. Iligaw tayo, makaramdam tayo ng something strange, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong matatakot sa kanilang pangtakot. Ang dapat nating katakutan, ang Diyos. At pag sa Diyos tayo natakot, hindi ka pwedeng galawin ni Satanas. Yan. Meron ba tayong footage noon? Yung footage nung sinabi ni Kibuloy, Brother Josel. Opo, meron po tayo niyan. To the members of this guy who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating Daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night,
a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment for a man who is hard-headed because of the sin of pride. Nakita niyo naman ang pinagsasabi niyan. Di sana tayong lahat, kapatid na Willie, lalo na si Brother Eli, nalipol na lahat! Kasi 6 months daw pati mga kapatid na naniniwala daw, I'm giving you 6 months, umalis kayo dyan. Ang lakas ng loob niya, Brother Josel. Kasi ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magtakda ng kamatayan. Ako'y nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking mga kamay. Sana ibinigay niya sa Diyos ang kapangyarihan, di ba? No? Opo. Pero siya, magtatakda siya. Sabi kasi ni Kristo sa Gawa 1:7, pakinggan niyo. Ito po ang sabi po sa 1:7 po ng Gawa. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sino namamahala sa panahon, kapatid na Willie? Ang Diyos Ama po. Sarili niyang kapamahalaan yun, di ba? Opo. Siya lang ang nakakaalam nun. Pati yung panahon ng kamatayan. Opo. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes 3, ganito ating mababasa. Ito po sinasabi po sa 3:1 ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mababasa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Meron palang panahon ng kapanganakan, Brother Willie. Nga po. Hindi naman po pwedeng kahit anong araw maipanganak May panahon talaga ng kapanganakan niya kasi pag 9 na buwan, dapat panganak ka. Nga po. Pero pagkatapos ng panahon ng kapanganakang dadaanan ng tao, meron barating naman panahon ng kamatayan. Nga po. At yung panahon na yan, pati yung bahagi ng panahon, itinakdaya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya walang pakialam si Kibuloy doon para bigyan mo ko ng taning na 6 na buwan. Nagkukunwaring siya, kausap niya Diyos, nakatanggapi ka ako ng revelation sa Diyos. Kaya kayo mga miyembro ng Soriano, iwan nyo na yan. Ginibigyan ko kayo ng 6 na buwan. Masamang yan. Apo. Masamang klase ng pangangaral yan. Biro. You are cursing your fellow men. Imbis na ipanalangin mo yung tao maligtas, ang papanalangin mo, mamatay. At tatakutin mo, pati miyembro, mamamatay din. Si Pablo, nung makita niya yung mga tao na naglilingkod, mali, ang panalangin niya, gusto niya maligtas Apo. Basahin natin yung 10:2-3 ng Roma. Ito po, sabi po sa Roma, sa Kapitulo 10, at ang talata po'y 2, patuloy, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ay hindi sakop ng katwiran yan, ano? Opo. Ay anong dalangin ni Pablo? Sa 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Tignan mo, yung mga hindi sakop ng katwiran, nananalangin si Pablo, sana maligtas ang mga ito, masakop, ano? Nga po. Hindi kagaya ni Kibuloy, sinusumpa, ano? Nga po. At gusto'y mamatay. Para naman si Manalo, tinataboy naman sa impyerno. Pakinggan niyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag. Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag. Tayo lang ang tinubos.
Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Nakita nyo? Kay Manalo, sinintensyahan naman sa apoy. Matindi itong mga ministrong ito. Pero sila raw sa Diyos, Brother Joseph. Si Pablo, iba. Ang panalangin ko sa Diyos at patungkol sa kanila, ang nais ng aking puso, sila naway mga ligtas. Magkaiba talaga yung ministro ng Diyos kaysa sa ministro ng demonyo, no? Apo, Brother Eli. Ngayon, yan ang masasabi natin doon sa tanong na hindi ka naman pwedeng pangibabawan ng masasamang espiritu. Pati na yung masamang espiritu ang daladala ni Kibuloy at ni Manalo. Hindi ka pwedeng yun ang masunod. Ang masusunod pa rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang totoo, kung gusto ng Diyos ngayon din, mamatay ako, mamamatay naman ako, hindi ba? Kahit naman sino, hindi naman tayo makakatanggi. Pero para ipanalangin pa natin yung kapwa natin tao mamatay, hindi bayaan mo nang masunod yung kalooban ng Diyos. Pero para ikaw, magkunwari ka pang nakausap mo ang Diyos at may revelation. Tapos hindi naman pala totoo. Tama po yung Brother Sabagay, Eli. marami talaga, Brother Willing, gustong mamatay ako. Ako'y mapahama kasi tinatamaan sila sa aral na binabasa ko sa Biblia. Nga po. Huwag kayong mag-alala, mamamatay din ako. Di ba, Brother Joseph? Pag gusto ng Diyos, kahit mamaya lang, pwede na akong mamatay, di ba? Kahit bukas, pwede na rin. Kaya lang, kung hindi pa gusto ng Diyos, kahit manalangin kayong lahat, kahit kulamin nyo kung lahat kayo, hindi pwede. Ang Diyos kasi yung kinikilala ko, na siyang aking ipinangangaral, yung nasa Biblia, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Tinan mo itong Diyos ng PBMA, hindi tumalab. Pakinggan nyo. Sinarili ko na lang kasi yung ginawa ko kay Brad Ili. 17 years po kasi po ako kay Cleo sa PBMA. Galing ako pagka-ordinary member hanggang naging ako ngayong minsan sinusundo ng mga kasama ko sa tawag namin kasi doon sa mga missioner. Ako naman sa panggagamot. Minsan, nung nakinig ako sa RJTV 29 pa kay Brad Ili, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Siyempre, pagkakaalam ko, yung Robin Icleo Sr., yung ama, nagpakita kasi ng tatlong maging Amerikano siya, tumataas. Pag ginagamit niya yung lumang espiritu na General Lolo Adriano de la Concepcion, maging matanda din siya. Nakita ko yun. Tapos pag ginamit niya yung King of Air na si Dr. Hughes Tobar, naging Amerikano din siya. Pag ginamit naman niya yung King of Sea, hari ng mga dagat, na si Captain Capuljuri, siyempre, ewan ko lang, parang kabalagan nakita ko sa Biblia, napakita ng mga wonders, no? So, 17 years po ako doon. Nung marinig ko si Brother Eli sa kaikot sa television, binalik ko, sabi ko, anong pinagsasalita ng taong ito? Natablan ako doon sa sinasabi niya. Kayo mga ganito. Pagkagabi, siyempre may dasal kami sa kay Cleo. May 9 mystery hanggang 36 mysteries. Kung may mga pa kami, may mga, yung dasal po namin mga kapit, Aramaiko. That is the native tongue of Jesus Christ daw, sabi ni Master Robin Icleo noon, yung senior. So, nakadikit kasi ako doon sa niya, yung pinaka-right hand, si Attorney Nazareno ang pangalan. So, yung sing-sing namin dalawa, pag ang sing-sing mo puti at saka asol, misyonaryo ka na kahit anong klaseng sakit gagamutin. Hindi ko naman itinaas yung sarili ko, kapatid. May mga teller nga na bangko hanggang sa UCPB, diyan sa may Tondo, inayawan na ng doktor dahil sa kabalaghan ng demonyo, gumaling. Inayawan na ng ospital. So ginamot ko kasi kasama ko sa isang opisina sa recruitment agency sa Maynila, sa MS Katan Placement. Kasi ako po yung recruitment manager dati doon. Ngayon, nung gumaling,
At lahat ng pasyente ko doon sa Baklaran, dati rin ako nangipin eh. Walang kamay lang at saka bulat. Nagbubunot kayo ng Oo, ngipin? nagbubunot pa ako ng ngipin. Hanggang dinala ko sa Saudi yon. Tapos, yung kasama kong misyonaryo, na kubrador din ni Boy Mac na sa Pasay ng Huiting, hinabol kami ng pulis. Nakatago lang kami ng isang ganitong kalaking puno. Na ano po kami, hindi na kami nakita ng pulis. So may tagulilong daw. So lahat ng nung kasaysayan ko sa kay Brad Ely, bakit ako naanib, pumunta pa ako dito, sumama ako doon sa anak ko, na unang na-member dito, diyan ako sa may ditser na yan eh. Tiningnan ko yung mata ni Brother Ely, at doon ko nakita, iba yung espiritong dumadaloy sa mata niya. Kaya, sabi ko, kaya pala, 6 years ako nakinig kay Brad Ely, 6 years po. Hindi pa ako na-convince kasi lahat ng tinawag ko na nga yung pinakamabigat na namin, yung 4 corners angel yun eh. 4 corners of the world, 3 angels bawat corners. North, South, East, West. Tinawag ko na yun. Hanggang ngayon si Brother Ely, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Hindi, malaking kasalanan ko kay Brad Ely po. Kaya sabi ko kaya ako nagpumilit na maging magawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan. Kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasyente na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Oo. Kaya sa mga ganitong paraan man lang, makabawi ako sa Panginoong Ama, sa Panginoong Diyos. Siguro, yung mga kasamahan ko dyan sa PBM, dyan sa San Mateo Rizal, malaki ring naebuno ko dyan sa tinatayong chapter natin na simbahan, mga $1 ko pa nung nasa Saudi ako. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi kayo maniwala kay Cleo? Pareho din ng sa atin, walang bisyo. Pero siya, pag nagkaganito, nag-congregation, siya, pwedeng manigarilyo, siya nagiinom. Tinanong ko sa isip ko, bakit dapat modelo ka eh. Sabi niya, anak nga ako. Siya rin, parang si Kibuloy ngayon. Siya na raw yung bumaba na si Kristo, buhay. Kaya nagpapagamot, Nanggagamot? Oo, nanggagamot. So, yung si Atty. Pasing Rosal kasi, si kapatid na Pasing, nang ako nag-reflect sa kanya, actually sinasarili ko yun kasi nahiya ako sa sarili ko, sa ginagawa ko, na kahit anong ko, hindi talaga matablan si Brad Ely for 6 years. Kinakandilaan ko pa yun. Ano po ibig sabihin kinakandilaan ninyo? Pinagtitirik nyo ng kandila? Nagtitirik ako kandila. Tinatawag ko na nga, kasi akala ko rin nung una, yung yun ang sa amin ng kasi hindi pa ako naniniwalan. Ito talaga yung So, nagtawag ako ng Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, kasi yun ang turo ni Ruben. Yung mga sagradong hero, yun sagrado ng mga espiritu noon. Di na mo mabilang brother, kaya nang nabautismohan ako dyan, parang papel ako umahon. At saka, nang tumingin ako sa langit, sa akin na lang po kung ano yung nakita ko. Kaya, portahan natin si Brother Ely talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa Sanglibutan, kapatid. Wala nang iba. Okay. Yan ang makasaysayang buhay ni kapatid na Henry. Yung lahat ng kanyang attempt na kulamin si kapatid na Eli, Brad Willie, desperado eh. Natawag na lahat eh. Kasi wag nyo lang kakalimutan mga kababayan yung unang Juan 5 at 18. Ang may tiwala sa Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Kahit ano pang masamang espiritu, hindi maaaring galawin yung isang nagtitiwalang anak ng Diyos. Yan. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh.
hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang nakagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na tinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila, magkawangis sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Brad Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Brad Mel? Tama po yun. Ayan. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yun. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang verbo ay suma sa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang suma sa Diyos? Yung verbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel?
Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung verbo. At yung verbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung verbo na kasama ng Diyos sa 14, Brad Mel? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung verbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, ni Ama, dakdakil ngem siya. Tamo? Ni Ama, dakdakil ngem siya. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung Ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Siyempre, iba. Kaya nga Kristo eh. Alam mo kapatid, kung aalamin mo ang kahulugan ng salitang Kristo, yon ay anointed. Anointed o pinahira ng langis. Pagka anointed, may nagpahid sa kanya, mas mataas sa kanya. Pag siya pa rin ang Ama, bawal mong tawagin yung Ama na anointed. Lalabas may mas mataas pa sa Ama. Pag tinawag mo yung Ama na anointed, mali yun. Kasi ang anointed si Kristo, ang nagpahid sa kanya ang Ama.
The Father anointed him. Sinasabi ni Kristo yan. The Father anointed him with the oil of gladness. Nasa Hebreo yan, ganito po ang ating mababasa. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So, mas mataas yung Ama kay Kristo. Tinatanggap ba ni Kristo na mas mataas ang Ama kaysa sa Kanya? Basahin natin ang Juan. Ganito ang ating mababasa sa 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than I. Napakaliwanag. Hindi siya yung Ama. If He was the Father, hindi niya sasabihin yan. But He said, my Father is greater than I. Bakit? Yun nga nag-anoint sa Kanya. Hindi siya matatawag na Kristo kung walang nag-anoint sa Kanya. Masama naman sabihin mo, yung Ama ang anointed. Sino pa mag-a-anoint sa Ama? He is the highest power in the universe. Siya ang pinaka-superior at saka supremong power. Kaya hindi pwedeng ang Ama ay pahiran pa ng kahit na sino. Ang Amang nagpahid at ang pinahiran niya si Kristo. Kaya nga ang tawag sa Kanya, Kristo. Ang Kristos, ang kahulugan sa Griego ay anointed. Sa Hebreo, Messiah. Yan. Sa ating Tagalog at sa Kastila, Kristo, ang kahulugan nun, anointed o pinahiran. Ang nagpahid yung Ama dahil mas dakila yung Ama. Yung anak, sinugo. Ang nagsugo, yung Ama. Ang sabi ni Kristo sa isang talata ng Juan ganito, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Pakibasa nga sa Cebuano yan, kapatid. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ug ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Ayan, si Kristo'y sinugo ng Ama, di mas mataas ang Ama, magkaiba sila ng kalagayan. Although magkaisa sila sa maraming bagay, magkaisa sila ng Ama, pareho silang Diyos, pareho rin sila na may kapangyarihan, pareho silang pag-ibig, pareho sila ng prinsipyo, maraming bagay, pareho sila ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa, sabi niya, pero ang Ama ay dakila kaysa kay Kristo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang nakagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na tinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Kung di ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila. Magkawangis sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Brad Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos?
ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin sino ang unang-unang kamukha nung anak? Di ba, mas madalas ang kamukha nung anak yung magulang, Brad Mel? Tama po yun. Ayan. Kaya ang kamukha nung ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Colosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang verbo ay sumasa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang sumasa Diyos? Yung verbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung verbo. At yung verbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung verbo na kasama ng Diyos? Sa 14, Brad Mel. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung verbo. Si Kristo yan. Yung Ama,
at saka si Kristo, ay mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, ni Ama, dakdakil ngem siya. Tamo? Ni Ama, dakdakil ngem siya. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung ama sa anak Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa ama't anak Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. One saved, always saved. Totoo daw po yan? Hindi po totoo yan. One saved, always saved. One saved, but if you are not going to be careful, you will not be saved in the judgment day. Mapapahama ka po. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O tinyo, tinatakwil din ng Diyos ang tao Yan, nasa kanya na si Kristo. Sumasampalataya na siya. Pero itinatakwil pa Bakit? Meron po kasing dahilan para ang Diyos itakwil niya ang tao. Pag nagpabaya ka, kahit na inailigtas ka niya na sa kasalanan, inalis ka niya na sa kadiliman, nagpabaya ka, tatakwil ka niya. Pakinggan nyo ang unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ayan. Sabi diyan, kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Di ba? Itatakwil ka rin niya pagka ikaw ay pababayaan mo ang Diyos. Kaya dapat,
once you are saved from the power of darkness, and once you have known the righteousness of our Lord, mag-iingat ka. Pag hindi ka nag-ingat, mahihiwalay ka rin. Si Judas nga apostol pa kung nagtraidor, napahamak. Di ba? Napakarami pong mga napahamak ng una, hindi na natili, nahiwalay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:18 hanggang 19. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Yun, sabi ng Biblia, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila. O di dating kasama ng Diyos yan. Nahiwalay sila sa Diyos. At alam nyo yung nahiwalay sa Diyos, dati mo nang kasama ang Diyos, tapos humiwalay ka, wala ka pong kaligtasan nun. Sa 4:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Wala na pong pag-asang mabago pa sa pagsisisi yung nakaliwanag na, nakalasap na ng salita, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahon darating at saka nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salita na once saved, always saved. Wala pong ano yan. Walang batayan sa Biblia yan. Mali pong aral yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved, always saved? Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo, kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step of salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is, if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple, or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith that falls later. Let us read in the book of 1 Timothy chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipag-nasang mag-asawa na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya. So, hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yung ng faith, you are saved by faith. 2:8 ng Efeso.
For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith, through grace and faith, but if they live that faith, they will be having damnation. O, totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will live the faith, although you are saved in faith, if you live that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? O, kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka na sa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So, hindi totoo yung once saved, always saved. Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Tagay natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo, ket naramanan da tinaimbag asa uti Dios, ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na simminada, saan a mabalinen a pabaruan ida iti panagbabawi. Idintong inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios, ket isu imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tattao. Ayan, sa Tagalog, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved, yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag. At nagpapasalamat ako sa pagtanggap mo, pagsagot mo ng aking mga napakaraming tanong. At mula nito ay lalong lumiliwanag ang aking pagkaunawa sa mga bagay-bagay na kung saan ay aking tinanong, Brother Eli. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. You believe there is carnal Christians, spiritual Christians, and babes in Christ. Do we believe in babe in Christ? Babes in Christ? Yes, of course. So in case they stray away, can you say that, I mean, we cannot judge anybody. Can you honestly say they are saved or not? I do not believe so. Why? The Bible says what they believe, once you believe on the Lord Jesus Christ, you are saved forever, you will not be lost anymore. Yeah. Is that what you are asking? That's not true. Do not believe on that. That's not biblical. Let us read. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. You see?
God has that option or prerogative to disown you if you will not be in faith, if you will not stay in faith. Even if Jesus Christ is already in you, but if you are careless, and if you are a reckless Christian, then Christ will leave you. You will be a reprobate according to the Bible. How do you know? Nobody knows. Nobody will know. Nobody will know whether the person is saved or not saved. Paul knows it. Paul knows it. You will know it. You will know it. The ability to do what is good will be taken from you. You cannot do anymore what is good in the sight of the Lord when Jesus Christ leaves you. Let us read that. 15:5 of the book of John, it says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. If you reach that point in your life wherein you cannot do anymore the things that is being asked for by our Lord Jesus Christ, then you are a reprobate. You will know it. If you will not stand fast in faith, there will come a time that God will leave you. Let us read that. 1 Chronicles chapter 28, verse 9. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. See? God can cast off anybody. God, you see, in God's power and in God's might, no one is indispensable. If you are reckless, if you do not acknowledge God's laws, if you willingly disobey God's laws, then you will be separated from him. Let us put that on our screen again. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, it is impossible for them to renew them again unto repentance. You see? Even if you have received everything that you have to receive, but if you fall away, if you are reckless, if you are not mindful of the greatness of the Lord, then He will cast you out. Pagka-reckless ka, if you will be reckless, if you will not be fearful of the Lord, if you are not going to keep His commandments with all your heart, your mind, your heart, and your strength, then God will forsake you. It is worded in the Scriptures. I did not invent that. I have read so many verses. Let us read another one. In the book of Hebrews chapter 10, verse 26, it says, For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. What remains? Let us continue on 28. But a certain fearful looking for of judgment and of fiery indignation which shall devour the adversaries. You see that? If you sin willingly, even if you know the truth, you sin willingly, willfully, you sin willfully, feloniously, then you are submitting yourself to the lust of Satan, then you will not be saved. Even if you have known the Lord Jesus Christ. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, babasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang.
Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay